Baka mamaya sasabihin ng mga nakikinig naman, si pro-China na naman. Alam po ninyo, kayo pong lahat na nag-iisip ng ganyan. Sana makita ninyo ang katwiran Tama. na kaya ko lamang po ginagawa ito. Ang tinitingnan ko po, Yung palang bansa, yung Burkina Faso, sa Africa na nakikipagtulungan na sa China. At ang kanilang presidente ayaw sa western countries na pangalan nito si Traore. Hindi Tore kapangalan lang niya. Medyo kapatunog lang sa kanya. Ang kanyang presidente na ngayon ay nag-take over after nung nagkaroon ng coup sa kanila. At yun ay ang ganda ng pamamahala, tuloy-tuloy. At ngayon talaga namang nakikipagtulungan sa China. Kasi sa China, walang problema. Hindi kami makikialam sa inyo. Basta kami lang gawa yung trend. Kami gawa yung trend. Kayo bayad. Kasi kami negosyante. Kayo gawa. Bahala kayo sa plano nyo. Kami negosyante lang. Ganon sila Ganon ang China Tuloy natin. Bakit kaya may mga ganitong eksena? yung interest ng ating bansa. Actually, tatanong ko sana Sa maniwala kayo o hindi. Opo, bago sa tayo lumipat ng paksa, yun ang sana sabihin ko, pasubali doon sa ating mga Hindi ako, kabayan. inunahan na kita. Nababasa ko yung isip mo Baka kasi Inunahan muna na. ikat na naman ito. Ikat. At pagkatapos, nakita nyo na yung tatlo yan. Pero sa palagay ko, wala na masyadong maniniwala sa mga yan. Ayaw. Buti na lang. Kailangan kasi akala. Tama ka dyan, Senator Marcoleta. Wala na maniniwala sa mga pinglawan-dilawan at saka higit sa lahat yung mga tuta ng Amerika na mga nasa gobyerno. Bakit? Kinakailangan ba nating makipag-away? Yan. Ang sabi nga niya, alam mo, I do not believe that negotiation should be a zero-sum game. Tama naman opo. Lahat, wala dapat nawawala. Dapat lahat nakikinabang. Yun ang balanse na pakikipag-usap. Yun pala ang zero-sum game. Ang ibig sabihin. Hindi man naitanong, Sen, bakit kayo ang gusto Sa lahat ng mga magbabatas. lahat ng senador. Meron namang Senate Committee on Foreign Affairs. Ikaw naman, ba't mo naman itatanong ka naman yan? Ito naman, baka naman isip-isipin, itong mga taong ito, inibita ko na nga Tinatanong mo pa. Tinatanong mo, ba't hindi ko pa inimbita yung iba? Huwag naman yung ganun ka. Di sa inyo na namin tinanong. Sa tingin nyo, bakit kaya kayong napili na makausap, Sen? Kabay malay ko. Isang araw, imbitahan natin yung ambassador ng China. Opo. Bakit? Sa dami-dami Malay mo naman, na- baka naman inimbita rin. Sa listahan mo, wala pa. Wala pa Wala pa Kaya nga, Wala pang lawmakers, ano? Wala 1 pang... month pa lang naman siya Opo, opo. Malay mo naman, sa susunod na mga buwan, maisip naman niyang... Ang speaker naman siguro. hulaan ko na, Sen, kung bakit kayo ang inimbitahan. Kasi magaling siyang mag-research Nalaman na magkakababayan kayo ni Secretary Yubo na nais na Hindi, actually, yan nga yung matinding katanungan. Bakit nga ba nakipag-meeting talaga? Alam mo, tandaan ninyo, siyempre, hindi naman nila sasabihin ng totoo. Sa tingin ninyo, mga politiko na yan, sasabihin nila yung totoo, ba't nakipag-meeting? Hindi, I don't think so. Kanila na lang yan. Pero ang tanong dyan, bakit kaya talaga nakipag-meeting itong China kay Marcoleta? Tandaan ninyo, palapit na ng palapit ang 2028. Ako, ito lang nga sa akin. Palapit na ng palapit ang 2028. Nakikita naman natin ang diskarte ng ibang galawan ng mga ibang mga foreign leaders pagdating sa mga panahon ng mag-i-election na. Kanya-kanya na rin silang suporta kung sino ba ang makakatulong para sa kanila. Tandaan niyo, lahat naman po yan ay para sa kanila. Kung makipag-usap man ng Amerika, gusto nila para sa kanila. Kung makipag-usap man ng China, abay gusto nila para sa kanila. Yan naman talagang concern nila Di ba? It's always their people, their country. Yan ang kanilang priority. Which is, there's nothing wrong with that. Kaya lang, tayo mga Pilipino, ang merong maling pananaw tungkol dyan. Kasi kesa na sana isipin natin kung ano yung mapapala natin, di ba? Ang iniisip natin, iba. Hindi ko nga maintindihan bakit ganun Kung ano pa yung ibang bansa marunong mag-isip para sa kanilang sarili, yung bansa natin hindi marunong mag-isip kung para kanino. Yung ating mga nasa oposisyon, nasa gobyerno. Ang iniisip, anong kapakinabangan ng Amerika? Siguro, baka nag-isip lang yan ang kapakinabangan nila pagdating sa nakawan. Pero pagdating sa pakinabangan ng sino ang dapat nating makipagtulungan, ang iniisip lang nila, itong Amerika. Sa bagay, kung meron ka nga namang perang hindi mailabas ng Amerika, sino kakausapin mo? Ala naman yung China. Sino kakaibiganin mo? Ala naman yung China. 7 kakaibiganin mo, Amerika. Di ba? Kaya nga, yan ang bulong-bulungan ngayon na etong si Marcos, kaya nakikipag-usap sa Amerika at nakikipagkasundo, dahil doon sa mga atraso niya, bank account nila, na hindi mailabas sa Amerika. Kaya todo-todo sip-sip nila sa Amerika. Yan ang mga usap-usapan ngayon sa social media. Pero ngayon, alam natin na magpapalit na
ng presidente soon. Sabi nga nila it's just, although it's 3 years, 26 na ngayon, 2 years, parang 1 year na rin yan. Starting next year, 27, dyan na nagsisimula ang kanya-kanyang pagsuporta doon sa mga posibleng maging leader. Ito kayang hakbang ng China na pakikipag-usap kay Marcoleta ay merong kaya itong kaugnayan doon? I-comment nyo nga dyan kung ano sa tingin ninyong kinaugnayan yan. Kasi ako parang yan ang naiisip ko eh. Parang merong dahilan. Hindi naman out of nowhere na gusto kitang kausapin. Kwentuhan tayo, inuman tayo. Hindi naman pwedeng ganun, di ba? Laging may agenda yung mga ganyang klase. Actually, hindi nga masyado na ibalita ito eh. Pero alam na natin na mukhang may pinaplano. Hindi natin alam. Ito may papakita ako sa inyo dito. Kasi natatawa lang ako dito eh. Yung awayan ni Claire Castro at ni Magalong. Tingnan niyo kasi si Magalong, issue ngayon yung palakasan. Alam nyo, ito, naging karanasan ko din ito sa mga humihingi ng tulong. Kasi siyempre, sinasabi, nababanggit ko at nakikita nila siguro sa mga picture na nakakapictura natin ng ilang mga opisyal ng gobyerno. Lagi silang lumalapit sa akin na akala naman makakatulong ako which is hindi naman po ako ganun na kausap ko minsan, nakakapicture ko yung mga politiko pero hindi po ako kasi yung bida-bida, epal-epal na tulad ng ibang mga vlogger dyan. Minsan humihingi sa akin, hihingi ng guarantee letter. Ngayon, issue kasi yan. Kasi bakit ba kailangan ng guarantee letter para lang tulungan ka ng gobyerno? Halimbawa, hingi sila ng guarantee letter from this senator or from this congressman or from this mayor. Tapos dadalhin mo ngayon sa DOH hospital o sa mga public hospital para yung guarantee letter na yun, palabasin ka na o payagang parang yun na yung bayad mo muna at babayaran na lang nung politiko kung sino man yun. Bakit may ganun? Bakit hindi na lang ibigay ng diretsyo? Yun ang hindi ko magets eh. Bakit may mga pondo, mga senators, congressmen for medical bills ng mga constituent nila o ng mga nasasakupan nila? Bakit hindi na lang matik na? Sa lugar na ito, halimbawa, sa city na ito, City A, bibigyan namin kayo ng 50 billion para sa mga magpapa-ospital. Matik na yan, nandun na sa ospital, babaynos na lang, lahat ng mga magpapagamot. Bakit kailangan mo pang lumapit doon sa mayor, congressman, na magbibigay ng letter? Sige, yung letter kasi na yun, parang guarantee letter na yung pondo ng congressman o pondo ng mayor o pondo ng senator, doon kukunin yung pambayad. Bakit hindi na lang kunin doon sa mga mayor, sa mga congressman, sa mga senador, yung pondo, tapos ilagay doon sa ospital? Tapos, minus na lang. May pumunta dito, anong distrito ka? District 2. Sa District 2, may ganitong pondo, minus. Bakit kailangan mo pang lumuhod doon sa hayop na congressman na yun para lang makautang ka? Pera naman natin yan eh. Para iboto. Yung ba ibig sabihin nun? Para maalala si congressman, di makalimutan. Di ba? Ang pangit niyan eh. Ngayon, sinitayan ni Magalong. Dahil nga merong panukala daw doon sa budget ng 2026 na anti-EPAL bill. Sa totoo lang, ang tagal na niyang anti-EPAL na yan, hindi nga nasusunod yung mga pangalan. Dapat wala, mga picture ng mga politiko. Di ba? Dapat wala nga, pero nandyan pag nagpapagamot. Eto, panoorin na ito to. Sa ngayon po, mawalang galang na sa kumakain ha. Baka masuka kayo dito. kita po natin kung ano po ang nais ng Pangulo. Nakalagay po mismo sa 2026 GAA na patungkol po sa anti-EPAL. Paunti-unti po na gusto ng Pangulo marisolba ang issue na ito. Number 1 kayo dyan eh. Ultimo ng pangalan ng mga bigas. Pangalan, BBM. Di ba? Kaliwat kanan ang pamimigay ni Marcos. Nandun mukha niya, pati si First Lady nakingialam. Kayo ang EPAL. Dapat hindi nyo nilagyan ng anti-EPAL bill. Dapat nilagyan nyo anti-Marcos bill. Di ba? O anti-Romualdez bill. Isa pang EPAL yan. Napakatinding kaepala nun. So kung yan po ang nakikita ng mga department heads na dapat ay mas mabilis, tignan po natin kung kailan po nila magagawa ang kanilang mga guidelines. Tinanong ko po kanina yan kay Sec. John Vic at saka kay Secretary Toledo. Hintayin po natin ang mga guidelines. Pero ang nais po ng Pangulo mas mabilis na panahon. Maayos po ito. Salamat po. Sunod po, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas.
Good morning po, Yusek. Reaction lang po from Malacanang with regards pa rin po sa guarantee letters. According to Baguio City Mayor Benjamin Magalong, mahalaga daw po na maitama yung statement ng Department of Health na hindi naman daw po kailangan ng guarantee letters doon sa mga ospital na pinatatakbo nag-operate under DOH. But sa Baguio City alone, according to the Mayor, katuwang doon ng mga pasyente na nangangailangan ng pambayad ng ospital yung guarantee letters and kailangan daw pong ilahad yung tunay na sitwasyon on ground. Your thoughts, Yusek? Actually, nadinig ko po yan, maliban po sa statement na yan na natin nabasa, nadinig ko po ang kanyang interview. Ang sinabi po niya ay sinungaling si Secretary Ted Herbosa sa pagsasalita na hindi naman po nagre-rely ang DOH hospitals, especially with regard to basic accommodations sa guarantee letters. So bago po siguro So sinungaling. Yan ang sabi ni Magalong dahil daw doon sa sabi ni Herbosa, yung sekretary ng DOH, na sinasabing hindi naman daw nagre-rely ang mga ospital sa guaranteed letters. Alam mo, isang katarantaduhan yan. Hindi totoo talaga yan eh. Sinungaling talaga eh. Ang dami kong experience na ganyan. Hindi makakalabas, hindi makakano, kailangan talaga ng guarantee letter, hihingi yung hospital para mabayaran yung bill mo. 'Di ba? Tapos sasabihin nyo hindi kayo nakarely. Kasi sinungalingan, tama si Magalong dito. Alam mo, pag si Magalong naman may mali, pinupunan natin eh. Pero tama si Magalong sa pagsasabing sinungaling talaga itong sekretary ng DOH na sabing hindi kailangan. Kalokohan. magsalita ang isang tao na sinungaling, kailangan muna nilang humarap sa salamin at tanungin nila sa sarili nila, sino ba talaga ang sinungaling? Tandaan po natin, itong anti-EPAL bill na nasa 2026 GAA, pinasimulan po ito ng Pangulo. Naks. Wala pa po itong anumang administrasyon na nagpapa-implement ito. Pero ngayon, nagiging usap-usapan dahil yan po ang gusto ng Pangulo. So, hindi pa po nasisimulan, papa-implement pa lang po, sinisiraan na. So yun ang punto ni Claire Castro. Sabi niya, hindi pa nga nagsisimula kasi parang kasisimula pa lang nitong anti-EPAL bill. Nasabi niya siya lang daw, si Marcos lang daw. Parang ICI din yan eh. Ano yung sa ICI? Na parang anti-corruption si Marcos, di ba? ICI, gumawa. Pero wala namang power yung ICI. So, ibig sabihin, bullshit lang, kalokohan, katarantaduhan lang yung sinasabi ninyo. Walang saysay po yung ganyang statement. Kasi until talagang maramdaman ng taong bayan yung hindi na kailangan ng guarantee letter para mabayaran yung kanilang hospital bill. Lahat yan para lang sa optics, para lang sa panglabas. Hindi talaga para totoo. Isa na namang propaganda lang ng Malacanang. Una-una po, yung guarantee letter, 2026 pa lang po ito ipapa-implement. So dapat malaman po mismo ni Mayor Magalong yung timeline. Dahil kung nakaraan po ay may mga guarantee letters, kaya nga po siguro sandamakmak yung mga guarantee letters na in-issue ng Baguio City. Kung sa tingin po niya to ay pang-EPAL, bakit kaya ang dami rin niyang guarantee letters? Ang labo ng logic niya, no? Ang labo ng logic niya. Kung sa tingin niya, EPAL, bakit daw maraming guarantee letter ang Baguio City? Kasi nga, ma'am, kailangan ng guarantee letter para mabayaran at palabasin yung pasyente. Wala tayong magagawa, ganun talaga. Tapos sasabihin parang sinasabi nito, pinupunan niya, pero ginagawa naman nila. Naturalmente, kasi kailangan, pinupunan niya nga ngayon, kasi nga sinasabi ni Magalong, hanggang ngayon may ganyang pangkalakaran. Pero wala kami magagawa kasi kailangan para lumabas yung pasyente. Kailangan talaga namin mag-issue ng guarantee letter. Yun nga yung problema ngayon. Tapos sasabihin ni Secretary Herbosa na walang ganyan, na hindi kami nakadepende sa guarantee letter. Pwede naman kahit wala. Kalokohan. Yan yung sinasabi ni Magalong na kasinungalingan. Ito si Claire Castro, utak nasa talampakan Gamitin mo minsan, ma'am, yung utak mo. Wag mo nang iwan sa talampakan mo. Nakasiksik sa sapatos mo Di ba? Yun yung sinasabi Sinasabi natin na wag naman ganyan. Alam mo, Miss Yusek Claire, yung utak mo talaga, hindi ko alam paano naging abogado Natural talaga mag-i-issue ng guarantee letters ang bawat LGU kasi kakailanganin nga Tanggalin nyo yan. Ako ito, challenge ko Tanggalin nyo yan, ilipat nyo yung budget doon na mismo sa ospital. Diba? Huwag na nanggagaling sa LGU, huwag na nanggagaling sa mga congressman, doon na mismo sa ospital. Go tayo dyan.
Yung mga guarantee letters po ay hindi naman po talaga sana maggamit ng mga politiko. Inamin ni Mayor Magalong na ang guarantee letters ay ini-issue ng Baguio City, pero ang pondo ay galing sa mga senador. Sino po kayang senador ang tumutulong sa kanila? Ito po kaya yung kanyang mga na-endorso ng eleksyon. Ibig po rin po sabihin ang pagtulong ng mga senador dahil sa pondo na ito ay pang-epal lamang. Nakausap po natin si ASEC Albert Domingo patungkol po dito sa BGC or rather BGH or Baguio General Hospital. According to Baguio General Hospital MCC, ang mga guarantee letters daw po na naibigay po sa kanila ay inisyu ng Baguio City gamit ang pondo nila, hindi gamit ang pondo ng DOH. Dahil kung pag-uusapan po natin ang timeline ng zero balance billing, lahat po ng DOH hospitals sa basic accommodations, hindi po kailangan ang guarantee letters. So sa mga constituents ng Baguio City, kapag kayo po ay pumunta sa BGH, dahil yan po ay DOH hospital, kapag kayo po ay nag-avail ng services para sa basic accommodations, di nyo po kailangan ang guarantee letter. Ang sinasabi lamang po kasi ni Sec. Ted Helbosa, kapag binanggit po natin ang guarantee letter, it means may nagagarantiya. Kapag kayo po ay umutang at meron kayong garantor, yung garantor, kapag hindi nakapagbayad yung umutang, yung garantor ang hahabulin. So kung sino man po ang garantor nito, nagbigay ng guarantee letter, ang nais lamang po sabihin ni Sec. Ted, yun po ang magbabayad. Hindi po magagaling dapat ang pondo na yan sa DOH. So kung mag-i-issue po ang mayor ng Baguio City ng guarantee letters, siguraduhin po nila na may pondo po sila. At kung ano po ang magiging usapan. Kaya nga, yan nga yung sinasabi. Di ba? Ang gulo mo kausap. Tingnan mo ako ang punot-dulot ending ng sasabihin niya ha. Tingnan nyo. Sa mga private hospitals, hindi po natin hahadlangan yan. Unang-una, pangalawa po, may mga pagkakataon po na nadidinig po natin ang kadalasan ngayon, ang negatibo mga reaksyon ng mayor sa pamahalaan. Maingay po siya ngayon, wala man po problema at nadidinig po yan ng Pangulo. Pero sana po ay naging maingay din siya noong panahon ng dating Pangulong Duterte. Ano kaya ang nito? Obsession nito sa mga Duterte. Crush niya kaya si Pangulong Duterte? Hindi ko talaga magets eh. Ano ang obsession nito na ang layo-layo ang issue tungkol doon sa pinirmahan ni Marcos na budget, tungkol doon sa anti-EPAL, tungkol kay Magalong, naidikit niya pa rin ang mga Duterte. Hindi ko talaga magets eh. Anong level ang utak meron ito? Bakit ganun ang obsession niya sa mga Duterte? Alam mo tuloy, yung mga haka-haka ng mga tao na ikaw ay talagang inilagay dyan sa pwesto para i-troll lang o i-bash lang ang mga Duterte. Nilagay ka lang dyan ni Marcos para i-bash at banatan lang ang mga Duterte. Iyan tuloy nagiging totoo sa tingin ng mata ng tao. Kasi nga, ganun ang ginagawa mo. Kahit iba na ang issue, kahit iba na ang topic, mga Duterte pa rin ang nasa bibig mo. Anong meron ka? Bakit ka ganun? Ha? Hindi ko magets eh. Sa totoo lang ha. Hindi ko magets kung bakit ganun ang utak nitong tao na to. Wala talaga sa hulog eh. Siguro, hindi ko alam kung meron ka bang kamag-anak na namatay dahil sa war on drugs. O baka galit ka lang talaga sa sumusubok ibagsak ang droga. Diba? Ewan ko kung anong merong ewan ko kung anong merong kang ha. Sana eventually mabago yung pananaw mong yan. Kasi pagbagsak ni Marcos o pagbaba ni Marcos mula sa siguradong ikaw ay sasama diyang mabubulok, malalaos. Kasi masyado mong isinagad. Sarah. Anong Kay KPP? VP Sarah, kung uulitin nila isa pang impeachment attempt against her come Feb 6. Okay, I'll be very honest dito sa stand ko dito. No? If come Feb 6, wala pang big fish, ibig sabihin at least si Saldi ko hindi pa na ibabalik dito.
hindi ako makikisa doon. Kasi napaka-hipokrito naman namin, di ba? I mean, yung kasamahan namin, hindi namin mapanagot. Tapos gusto namin mapanagot yung ibang tao. Di ba? Parang dito kasi sa kasong to, parang kami piskal, di ba? Tapos kami piskal, may bahid doon sa amin. Tapos gusto namin panagutin yung ibang tao kaysa doon sa panagutin yung kasama namin. Number one yan. Number two, magkano ba yung ina-accuse nila kay VP Sara? 125? 125 million. Eh dito magkano? Ilang bilyon? Kahit na, malaking pera pa No, din. I mean, you compare it. Diba? Ayoko lang nung Yeah. nagmamalinis. I see your point. Ayoko nung naguhugas kamay ka, papalabasin mo, ikaw malinis. Eh, ito naman kay Saldi, diba? Bakit di na mapanagot? So the government has to do everything para mapanagot si Saldi, whether or not may impeachment against VP Sara. Hopeful ka pa ba na mapapabalik nila si Kong Zaldi? Walang choice. They don't have a choice. It's not a matter of a choice, it's a matter of duty. They would have to do it no matter what it takes, diba? Kasi diba, ang Nakukuha niyo yung punto ni Tiangco dito. Tama siya dito eh. Dito sa part na ito, tama siya eh. Ang dami nating iniintindi na sa kalaban, impeachment. Naalala niyo nun? Kaliwat kanan ng hearing tungkol sa social media, tungkol sa mga Duterte, tungkol sa war on drugs. Pero hindi nila alam, hindi pala natin alam, sila alam nila. Hindi natin alam na ninanakawan na pala tayo ng mismong mga taong supposedly iimbestiga about corruption kuno ni VP Sara Duterte. Kaya nga sinasabi niya dito, before we investigate o prosecute the corruption issue kuno ng kalaban ni Marcos na si VP Sara Duterte, tingnan muna natin yung sarili nating bakuran. Kasi tama yun eh. Halimbawa, ikaw ay maglilinis ng bakuran ng ibang tao o yung bahay ng ibang tao, sasabihan mo yung kapitbahay mo, yan dumi-dumi ng bahay nyo, yung garden nyo, yung mga aso nyo, yung tayang bantot-bantot. Yung bago ka magsalita ng ganyan, siguraduhin mo munang malinis yung bakuran mo. Malinis yung iyong lugar. Kasi isang matinding kahipokrituhan kung pupuna ka ng iba na yung mismong iyong bakuran ay hindi maayos. Tama mali? Yan yung sinasabi ni Tiangco. Kaya nga sabi niya, bago pa uwi muna natin si Saldi ko. Dapat nga dito, sinabi niya pa, hindi lang mapauwi si Saldi ko eh. Dapat mapakulong si Saldi ko at mapakulong si Martin Romualdez. Di ba? Yun ang dapat eh. Gago! Kasi alam naman natin ang lahat ng dahilan ng katarantaduhan ng 2025 budget. Because of the small committee na paulit-ulit diyaring binabanggit noon. Na alam natin si Saldi ko nandun sa pamamahala mismo ng dating speaker. So kung dapat merong makulong muna, usigin muna, ay walang iba ko yung dating speaker at si Saldi ko. Kaysa pupunta na naman kayo kay VP Sara Duterte, pero tingnan nyo tingnan mo yung isang media dito kung paano siya nanggagalaitin na nanginginig na naman yung kay VP Sara Duterte tingnan niya. sinasabi, nakatanggap si Saldi ng pera. And even si Saldi, hindi niya tinatanggi na nakatanggap siya ng pera. Ang pinapalabas lang niya, walang natira sa kanya, ipinasa niya kay Speaker Martin Romualdez. No? And because of the relationship of former Speaker Martin Romualdez kay Presidente Marcos, para mapatunayan, para mapatunayan ni Presidente Marcos na wala siyang kinalaman dyan, kailangan yung buong gobyerno gawin lahat ng kaya nilang gawa para iuwi si Saldi dito. Ayan, di ba? Antindi niyan. Sandali, napalagpas ko kasamahan namin, hindi namin mapanagot. Tapos gusto namin mapanagot yung ibang tao. Di ba? Parang dito kasi sa kasong to, parang kaming piskal, di ba? Tapos kaming piskal, may bahid doon sa amin. Tapos gusto namin panagutin yung ibang tao kaysa doon sa panagutin yung kasama namin. Number one yan. Number two, magkano ba yung ina-accuse nila kay VP Sara? 125? 125 million. Eh dito magkano? Ilang bilyon? Kahit na, malaking pera pa din. Kahit na, malaking pera pa rin yun. Nanggagalaiti yung na yun, Hindi naman yun ang punto ni Tiangco eh. Kahit na, malaking pera pa rin yun. Galit na galit kay VP Sara Duterte. Sino ba yun? Si Ses pala yun. I mean, you compare it. Diba? Ayoko lang nung nagmamalinis. I see your point. Ayoko nung naguhugas. Bilang I see your point. Ito kasi to, galit na galit to. Sa rin to anti-Duterte rin tong tao na ito Kaya galit na galit to ito Para mas sinasabi niya, hindi, kahit dapat makulong pa rin. Una-una, napatunayan nyo ba yun? Naninakaw niya yun? Napatunayan nyo ba? Sabi na nga ng COA, walang problema sa paggamit. Unmodified. Diba? Bakit kanina ba kayo maniniwala?
Sa mga nag-aakusa sa kanya o yun dun sa mismong ahensya, independenteng ahensya na walang kinaugnayan sa mga Duterte na ngayon sa totoo lang, ang gobyerno ngayon si Marcos, so dapat yun nga nakaka-influence sa COA eh. Pero sinabi na, unmodified nga. So, kung hindi kayo naniniwala, tanggalin na natin ng COA. Katarantaduhan lang pala yung COA. Di ba? Kung hindi kayo naniniwala. Papalabasin mo, ikaw malinis. Ito naman kay Saldi, di ba? Bakit di naman mapanagot? So the government has to do everything para... Di ba? Ito pa, papakita ko pa sa inyo kung gaano nang gagalaiti itong mga to. Ay, nako. Ito. There's another factor here, no? Again, palapit na tayo ng 2028 at recently meron nga nag-withdraw ng kanyang support sa AFP. That's Colonel Odi Mongao. Is that an isolated case or are you hearing of more dissatisfaction within the military? Bakit kaya naglakas loob itong si Colonel na sabihin na he is withdrawing support from the President, that the President has no moral ascendancy? Ano kaya yung nagtulak sa kanya para lumakas ang kanyang loob with this public pronouncement? Well, definitely may mga disgruntled elements sa armed forces. No? Maraming mga retired generals ang very critical to say the least sa presidente. Ang dami na lang statements na sinubmit at pinadala sa Malacanang. Pero tingin ko itong kay Mangao ay basically not only political, dahil sabi nga niya na wala na ng credibility ang presidente, pero also personal. Dahil ilang beses siyang ipas sa kanyang promotion. No? Kaya for the purposes ng EDSA celebration, tingin ko yung sinasabi ng iba na withdrawal of support ay hindi mangyayari. Definitely. Pero at the same time, sabi mo nga, very crucial yung 2026. A lot of things will be defined dito sa 2026. Halimbawa, Impeachment. Halimbawa, sabi mismo ni Senator Trillanes, kung walang kaso na ipafile sa mga Duterte, then tapos na yung laban vis-a-vis sa mga Duterte. Which means na mahihirapan na silang kasuhan sa 2027 at saka 2028. At yung kanilang mataas na approval rating ay posibleng masustain nila. No? Pero kung may masampang mga kaso laban sa kanila, pwede ito ay magsimula ng gumuho o mag-unravel. Kaya mahalaga itong 2026. Mahalaga rin yung 2026 tungkol doon sa survival mismo ng gobyerno. Magkakaroon ba ng withdrawal of support? Magkakaroon ba ng uprising? No? Depende yan eh. Kung madideliver nila yung promisa nila na big fish. At madideliver nila... So gigil na gigil talaga sila. No? Hindi sila makapaniwala na kahit anong paninira nila, hindi bumababa ang popularity ni VP Sara Duterte at mas lalo pang tumataas. Hindi talaga sila makapaniwala eh, di ba? Ganyan katindi itong mga to eh. Sabi ko na wala talagang wala talagang pagka ikaw talaga nasa totoo, nasa tama ka, panindigan mo lang. Kasi kahit anong paninirang gagawin sa'yo, ay maybe tatamaan ka. Di ba may time na bumagsak ang popularity rin, kahit hindi naman bumagsak, bumaba ang popularity ni VP Sara Duterte. Kaya lang kasi sabi ko nga, pag tama talaga yung ikaw, yung nasa tama ka, panghawakan mo yan, darating yung panahon na iikot ang mundo at malalaman ng tao kung sino talaga yung nasa tama. Kaya nga ngayon, na sinasabi nito, sinabi daw ni Trillanes na talagang kailangan makasuhan. Bakit? Apaka-importante nito. Huwag niyong kakalimutan ang ginawa ni Marcos Sr. Si Marcos Sr., ang ginawa niya noon, naglagay siya ng mga judge, inappoint niya yung mga judge sa justice system o dun sa branches na judicial branch. So marami siyang inilagay doon. Kaya yung mga kaso na kinakasuhan niya yung mga kalaban niya, lagi siyang nananalo si Marcos. Naging dictator talaga. Ngayon, paano nangyari yon? Sabi ni iba, marami pa naman dyan appointee ni Duterte doon sa Supreme Court. Oo. Pero remember, doon sa mga nasa baba, mga ay marami na ho dyan ang inappoint ni Marcos. Hindi lang po yan. Ang pinakamatinding ginawa ni Marcos, nakatarantaduhan at pinakamatinding bendalo na ginawa ni Marcos ay yung ilagay niya ang isang Boying Remulla sa ombudsman. I think, aking pananaw lang ho ito. Iwe-weaponize niya ang ombudsman. Bakit niya ito ginawa? Remember, even after him na maging presidente, si BBM, pagbaba niya, I think may 2 more years or 4 more, hindi ko alam kung eksakto 4 or 2. Basta minimum of 2 years pa si Remulla bago mag-retire. So, I think sa paglagay niya kay Remulla, kay Boying Remulla sa ombudsman is to protect himself, protect yung kanyang mga
kaalyado na hindi madedemanda at yung sino man ang magiging kakampi niya ay hindi maagrabyado kahit magnakaw na magnakaw dahil nandun si Boying. At the same time, naandyan si Boying para i-prosecute itong mga Duterte. Kasi remember, tama yung sinabi ni Trillanes na the only thing para bumagsak ang mga Duterte is makasuhan. Nadulas siya dun eh. Kasi yung popularity hindi nila mabasag. So the only way para lang siya bumagsak ang mga Duterte, particular na si VP Sara Duterte, ay makasuhan at maikulong kahit kapiraso lang. Kahit mag-bail pa. Importante, yung optics, nakasuhan yan, nakulong yan. Di ba? Alam mo naman ang mga Pilipino, hindi naman kabisado ang paano ba tumatakbo ang justice sa ating Pilipinas. Kasi sa atin, pag nakulong ka, iniisip kagad nila, kriminal yan. Hindi nila iniisip na yung pagkulong na yon is getting the custody of that person, nagkataon lang on that law, o on that particular accusation, walang bail. Kaya nakakulong. But it doesn't mean that person is a criminal. Kaya nga ang tawag dyan is person deprived of liberty, PDL, di ba? Ibig sabihin, hindi lang sila pinalaya dahil kinuha sila ng custody ng korte. Kaya nga lahat ng gagawin yan, ipinapaalam sa court kasi nasa custody na ng korte yan. At PDL pa lang ang tawag niyan. Ang malungkot kasi sa atin, pag PDL ka, pag pinasuot ka na, pag pinahawak ka na ng ganun, sasabihin na kagad, guilty ka. Hindi yung katulad ni Franz Castro na talagang convicted. Okay, linawin natin ha. Yung katulad ni Franz Castro, convicted talaga yun. So, wag tayo magpaikot-ikot. Convicted ang tawag kay Franz Castro. Hindi ganon ang gusto nilang palabasin kay VP Sara Duterte. Gusto lang nila makasuhan, syempre, humawak ng ganon, magka-warrant, para lang talagang, isipin ng tao, tingnan nyo na, sabi ko sa inyo, makasalanan yan, meron niyang ginawang masama, kaya yan na nagkaganyan-ganyan. Yan ang gusto nila maisip kagad. O mailagay. O ang tawag kasi doon perception eh. Alam mo naman ang tao, napakaano pagdating sa perception. Pag sinira ng, kaya nga 'di ba, protect your yung image mo kasi yan yung sisirain ng tao eh. Pag sinira ng tao yan, ang hirap nang maibalik. At yan ang gusto nilang mangyari ngayon dito kay VP Sara Duterte. Masira yung perception ng mga tao sa kanya. Kasi nga, yung sa mga paninira nila sa social media, pagkukuha nila ng pagbabayad nila ng mga vlogger, yung paninira ng mga vlogger na bayaran, yung mga troll, hiwa-epek. Kasi kung may epekto yan, di sana hindi negative 3 si Marcos at bumagsak si VP Sara Duterte. Kaya lang talagang Kaya ito, aminado to mga ungas na to, the only way para mapabagsak ang mga Duterte kasuhan. It doesn't matter whether they're guilty or not. Yung mga reforms na pinurumisa nila, halimbawa dito sa mga priority bills, reform of the police system, anti-dynasty law, ICIAC, strengthening ng ICI, etc. Mahalaga rin na may gawin silang mga reforms na tatama sa sikmura ng mga tao. Crucial yung bakbakan, yung existential battle dito sa 2026. No? Lalo na between the two massive dynasties, the Marcoses and the Dutertes. Sabi ko nga sa isang interview, even 2028 will be decided in 2026. Wow. Kailangan may lumabas na ng mga alternative leaders at saka candidates. Sa ngayon kasi, nagsasabing kandidato siya for 2028, I see Vice President Sara Duterte. Yung iba, ang iniisip, maaga pa masyado. No, maaga pa. Magpapasya na lang kami sa 2027. Tingin ko ay medyo mahirap yon dahil iba yung ating landscape ngayon. Naghahanap yung tao ng alternative ngayon. Hindi sa 2027, hindi sa 2028. Kaya, kailangan meron ng sumulpot na tatapat kay Vice President Sara. Kung wala, ay delikado yung labanan sa 2028. So, marami mga dahilan kung bakit very crucial and defining yung 2026. Especially yung usapin ng economy natin na mukhang dumadaus-dos pababa. Ayan. So, yan na nga po yung paulit-ulit nilang binabanggit na actually, ang may utak lang naman na diyan sa 2028 ay itong mga kalaban. Na ano kasi sila para bang na-shock sila, natataranta na sila
kung papaano pabagsakin si VP Sara Duterte. Yan po talaga ang kanilang nasa isip. Si VP Sara Duterte, relax lang, chill. O, chill lang, oy. Oh, chill lang si VP Sara Duterte. Wala silang ginagawang hakbang laban sa gobyerno na ito. Wala, as in chill lang. Maniwala ko kayo sa akin, chill lang ang VP Sara datin. Kaya nga nagtataka ko kasi sinasabi nila, dapat kasi hindi mo na parang sinasabi na tatakbo siya sa 2020 kasi sisiraan siya, ganyan-ganyan, di ba? Alam nyo mga kababayan, hindi naman po siya nagsasalita. Tayo lang mga supporter ang nagpipilit sa kanya. It is because sobrang nabudol tayo ng presidente na binoto ninyo, pero okay lang, sige, nabudol na tayong lahat. Yun ang totoo, nabudol. Ang mga Pilipino, kaya ngayon naghahanap sila nang talagang gusto nilang tumakbo si VP Sara Duterte. And because of that, kaliwat kanan ang bira ngayon ng kalaban. Ngayon, after 4 years na dire-diretso ang bira, walang nangyari sa pagbira nila. At umangat palalo si VP Sara Duterte at bumagsak yung bumibira. Kaya ngayon, natataranta sila, ano nang gagawin natin? Hindi effective yung paninira natin. Kahit anong bayad natin sa mga bayarang media, sa mga bayarang anchor, kahit araw-araw nilang binabatikos ang VP Sara Duterte, walang nangyayari. Hindi swak yung pambabatikos. Paano na to? Ano nang gagawin natin? Yan ang nangyayari sa kanila. Tarantan-taranta sa kanila. Di ba? Yan ang totoo eh. Sabi ko sa inyo, alam mo, kung sana seryoso lang si Marcos na sawatain etong korupsyon at ipinakulong niya yung pinsan niya, baka tumaas pa yung ratings niya. Oh, ito, walang biro ito ha. Sabi ko sa inyo, gusto mong tumaas ang ratings mo, BBM? Ipakulong mo pinsan mo? Ipakulong mo si Saldi ko? Ipakulong mo na rin yung anak mo. Gago! Totoo. Sigurado ko tataas yan. Maniniwala na sa'yo ngayon ang tao, ay, talagang anti-corruption na pala siya. Bakit yung anak niya? Tandaan ninyo yung anak niya, di ba? Marami ring tinanong pa nga ng ICI, saan mo ginamit yung mga allocation mo? ICI po nagtanong niya na hindi niya sinagot. Ay sinagot niya, ewan ko kung sinagot niya ba o hindi niya sinagot. Basta tinanong ng ICI yan. Di ba? Yung nag-resign na ICI commissioner, tinanong yun. So ibig sabihin, matindi rin ang allocation ng anak niya. So kung talagang galit ka sa korupsyon, ipakulong mo si Romualdez, ang pinuno ng Kamara noong nagkaroon ng most corrupt budget at punong-puno ng alokasyon at ghost flood control. Ipakulong mo si Saldico na siya ang chairman ng appropriation. Pag yan nagawa mo, pati na yung anak mo, sigurado ako tataas yung trust rating mo. Malamang, seryosohin ka na ng tao. Ngayon kasi pinagtatawanan ka lang BBM eh. Kaya totoo, pinagtatawa lang naman si BBM eh. Sa yung pagiging anti-corruption niya, natatawa lang ang tao sa kanya. Pero kung gagawin niya to, malamang sa malamang, maayos ang mangyayari. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.